Lucas chapter 2, verse 1 to 20. Isinilang si Jesus. Nang panahong iyaon, inutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito'y ginawa ng si Cireneo, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang isinilang ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy nagampan. Samantalang naroroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala na lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupain din yaon ay may mga pastol na nasa parang, nagpupuya sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaniningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo, na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Na makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. Tayo nasa Bethlehem, tignan natin itong ibinalita sa atin ng Panginoon. At nagmamadali silang lumakad. At nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Iya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ng ayos sa ibinalita sa kanila ng anghel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen.
kailangan sabihin pa. Pero tinutulungan ko po kayo na maibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Si Jesus ay sinilang. Walang pong petsa na nakalagay kung kailan. Walang saktong araw kung kailan. Pero merong lugar kung saan. Sa Bethlehem. Sa isang sabsaban. Ang ating Diyos na tagapagligtas, sapagkat siya ay tunay na Diyos, siya ay isang salita. Siya ay salita na naging tao, sapagkat ang salita ay kasama na ng Diyos sa umpisa pa lamang. Ang salita ang gumawa. Ang lahat ng bagay inalika ayon sa salita. Sa isang salita ng Diyos ay inalika ang bawat bagay na kanyang bibitawan. Kaya doon sa mga hindi pa nakakaalam, si Jesus ay hindi lamang basta isang tao. Siya ay naging tao. Praise the Lord! Siya ay Amen! naging tao. Siya ay nagkatawang tao. At ipinakita kung saan siya naisilang. Siya ay sinilang sa isang sabsaban. Kaya doon sa mga naisilang sa isang hindi inaasahang lugar, hindi handa, huwag kayong malungkot. Isinilang ang hindi naging handa ang nanay o ang tatay, magpasalamat pa rin sapagkat naisilang sa mundo na ang ginawa ng Diyos. Amen? Nag-isilang si Jesus ay may anghel na nagpakita sa tatlong pastol. Para ibalita ang pagsilang ni Jesus. At sa pagsilang ni Jesus pa lamang ay nagpuri na ang mga anghel na yan. O ang hukbo ng kalangitan. Ha? Hukbo. Pag sinabing hukbo ay ano? Marami. Kaya nga hukbo eh. Ha? Sasabihin ba hukbo yan kung isa? Dalawa? Hukbo. Pangkat yan. Amen? Pangkat. Ha? Huwag yan lumitaw sa tabi ng anghel ng isang malaking hukbo ng kalangitan. Malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga tao kinalulugdan niya. Purihin ang Praise Diyos. the Lord! Amen! Kaya kapag tayo wala pang kapayapaan, maaaring tayo ay meron pang mga ginagawang hindi kalugod-lugod sa Diyos. At ayon sa papuri ng mga hukbo ng kalangitan ay ano? Ito ang sinabi, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Praise the Kaya Lord, ang amen. papuri ay para sa Diyos. Praise the Lord! Amen! Ha? Kaya mayroong mga anghel. Mga bata, naniniwala ba kayo may anghel? Noong ako'y bata pa, akala ko ang anghel ay isang kwento lamang. Akala ko ay sabi-sabi lamang. Pero ngayong nagkaroon na ako ng ganitong kaisipan, sa ako lamang naman, sapagkat aking natunghayan at aking nasaksihan mismo sa banal na kasulatan na ang mga anghel ay nasa langit talaga. Ang mga anghel ay pinabababa ng Diyos para maging mensahero natin at maging protector natin. So sila yung mga gumagabay na ipinadala ng Diyos sa atin. Praise the Lord! Amen! At si Jesucristo na isinilang sa sabsaban ay hindi naman nanatiling sanggol. Meron bang bata na nanatiling bata? Hindi na tumanda? Tumatanda pa rin yung edad niyan. Pero mayroong batang yun na lang ang size niya. Amen? Praise the Lord! Amen! So, ang ating sinasabong tuwing ika-December 25 ay hindi nanatiling isang sanggol. Siya ay lumaki. Siya ay naglingkod sa atin. Sa atin siya naglingkod. Sapagkat siya ay nagturo, nangaral,
nagbigay ng magagandang bagay, at siya'y naging isang mabuting halimbawa na bagaman siya isang Diyos, nagpakababa, nakisama sa atin para tayo turuan, aralan, at ang lahat ng kanyang ginawa ay dapat naman nating sundan. Amen? Praise the Lord. Amen. Amen. Kaya ang pagpupuri sa Diyos ay huwag nating kaliligtaan. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Silagin natin ang ating mga sarili ngayon sa mga pastol. Alin at sino ba ang ating pinapastol? Pag sinabing pastol, siya ay tagapangalaga ng mga hayop. Pero, sino ang ating mabuting pastol? Si Jesus. Praise the Lord. Amen. Pagiging ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Sa ating mga meron isang mabuting pastol. At kapag sinunod tayo sa nagpapastol sa atin, tayo ay mapapabuti. Walang kapahamakan na darating sa ating buhay sapagkat ang pastol ang nakakaalam ng mga mabubuting bagay na mangyayari sa kanyang pinapastulan. Amen? Praise the Lord. Amen. At tayo nandito ngayon para makinig sa ating mabuting pastol. Siya ay hindi na natiling bata at ngayon siya ay kasama-sama natin kahit hindi natin siya nakikita. Pero pinadaraman niya na nandito lamang siya para wag natin siyang baliwalain. Praise the Lord. Amen. Amen.